Bali dyan na, luwas din ako dyan. Anong pelikula yun, sir? Epimako Bilasco. Hinanting kami. Nakita kami sa restaurant, di makain, hinampas ng 45 yung mukha ko. Sir? Good morning. Napaka-sexy nung babaeng dinadala niyo rito. Kilala niyo naman ako pare, Pare. di ba? Mula umaga hanggang hapon, pinahanap ako ni PJ. Sa lahat ng mga may shooting, nagalit si manager. Pinahanap pa kayo. Oo, kaya nga nung nag-birthday siya, niyaya ako nung, tara, punta tayo sa ano, So, sa yun. studio. Mm. Birthday ni manager, hindi ako sumama. Baka makanon ako eh. Napakasarap ng kwentuhan namin ng isang character actor na aking bibisitahin sa video na ito mga dre. Isa siya sa mga miyembro ng binansagang Escolta Boys. Walang iba kundi si Ginoong Jeric Vasquez. Iminumungkahi ko na sana'y tapusin yung panoorin hanggang sa katapusan ng video na ito dahil marami tayong malalamang kwento sa likod ng lente. At tsak kong kapupulutan ng aral ang natural na kwentuhan namin ni Ginoong Jeric Vasquez. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Okay, magandang araw sa inyo mga dre. Ako nga pala ulit si Rai TV at syempre nandito po tayo ngayon sa Libis, Baysa, Caloocan City dahil makikipagkwentuhan tayo sa isa sa pinaka-veteranong character actor ng pelikulang Pilipino mga dre. Syempre kailangan ipakilala ko sa inyo si Sir Jeric Vasquez dahil napakarami niyang kwento sa atin, no? Actually underrated yung mga ganitong idol natin. So nandito ang Rai TV para ipakilala po sila sa inyo. Sir, Mabuti pa. Doon na kayo sa hideout namin magtago. Ligtas kayo ron. Hanggang ngayon ba, hindi pa kayo nagbabago ng linya? Sir, kumusta po kayo? Mabuti naman ito. Okay lang. Ganun pa rin, medyo ito nakakaedad. Umpisa ng ating kwentuhan. Mhm. Bago po kayo napasok sa movie, ano pong pinagkakabalahan niyo noon, mga panahon na yan? Actually kasi ano eh, estudyante ako eh. Look, sina Esberhel, Rudy Fernandez, mga idol ko yan lahat eh. Kaya sabi ko, balang araw, baka kahit na hindi ko man maabot yung ano nila, kahit paano, magkaroon ako ng puwang sa showbiz. Ako na akbang na ginawa ko, edi nag-talent muna ako eh. Opo. Nag-talent ako. Nung ako'y nakapag-shoot ako, as talent, hindi ko nagustuhan eh. Masyadong kawawa, iba yung pagkain eh. Alam mo yun? Pwede niyo ba elaborate sa amin, sir? Paano, kasi tapos naman na to. Mm-mm. Para alam ng tao yung pinagdaanan niyo before. Oo, kahit sa ano eh, sa pagkain, Okay? pipila ka, Mm. haba ng pila, di ba? Opo. Tapos, yung ulam, iba eh. Iba sa ulam ng mga ka-artist eh. Malaki pagkakaiba. Ah, Tapos, minsan, sisigaw-sigawan ka ng mga, kahit na yung crew lang doon, crew lang sa ano, sisigaw sa, oh, mga trikes dyan! Alis kayo dyan! Mamaya pa kayo! Tapos, abutin ka ng madaling araw. Ni-schedule ka ng umaga, abutin ka ng madaling araw. Yung talent naman nung araw, okay lang naman kasi nga hindi pa masyadong malaking halaga Yes. ng pera. No, okay lang naman. Mm. Kaya lang parang pakiramdam ko sa sarili ko, degraded ako. Parang ang lit-lit mo. Parang lit-lit ko. Ay. Kaya tumatak sa isipan ko, maghahanap ako talaga ng source na para mabigyan man ako ng magandang Roll. role. Okay. Mga ganun. Sabi ko siguro stuntman. Ibig sabihin po noon, hindi kayo nawalan ng pag-asa. Ay, ayoko na dyan. Hindi pumasok. Tuwali pumasok sa isipan ko yun eh. Mm. Kaya lang ang inisip ko, isa naman ako pupunta. Okay. Tumigil naman ako sa pag-aaral. Sabi ko, ayoko nang mag-aaral eh. Tapos, nag-work din naman ako sa iba't ibang mga kumpanya, hardware, basta salesman. Mm. Hindi ko sa trip. Ayoko talaga. Ayoko. Hindi kayo nag-enjoy. Hindi ako enjoy eh. Hindi Okay. ko siya gusto. Opo. Talagang siguro yung ano ko talaga sa pag-artista eh. Tapos, one day, nagpunta ako ng Luneta. Mm. Nakita ko may mga nag-ensayong stuntman. Mm. Eh di,
Pumunta ako, napakilala ako sa instructor. Nakalimutan ko ng pangalan eh, tagal na eh. Hanggang sa, nasali na nga ako doon as Ranger Stuntman, member nila. Okay. Ngayon, siyempre nakapag-shoot, pag-shooting ako. Nung stuntman naman ako, di okay lang. Kasi medyo tumaas ng level ko, hindi na ako talent, hindi na ako extra, diba? Stuntman na. Stuntman na. Kaya lang, ganun pa rin ang nangyayari. Degraded ko pa rin eh. Ano ko pa rin ang ganun eh. Parang walang pinagkaiba sa extra or Iba talent. naman, kasi sa pag-stuntman ka, siyempre mas iba ng talent mo. Okay. Mas mataas. Kasi siyempre, lalo na pag may ginawa kang stunt, may hyper ka, nalaglag ka, o ano ka. Siyempre, iba ang ano nun. Bayad. Ibang bayad nun. Opo. Kaya lang, siguro, ano sa akin talaga na, ayoko pa rin ng ganun eh. Anong ayon yung specific, sir? Yung trato, yung TF, or ano po ba? Ang hindi nyo Sa para TF, sa inyo? sa TF kasi, depende naman sa production yun. Kaya lang sa TF ng mga stuntman, okay din naman. Opo. Kaya gusto ko lang talaga magkaroon ng pangalan. Oo. Okay. Gusto ko lang talaga magkaroon ng pangalan. Okay, yun Kahit talaga. na hindi naman ako magbida o ano. Yun yung talaga O kahit na iniingay. second lead lang, Opo. supporting, magkaroon ako ng pangalan. Okay. Ayoko mag-ano sa isang, ano lang na, parang nakakulong ka lang sa isang... Na wala kang ano. Wala eh. Wala kang patutungan. Hanggang doon ka na lang. Hanggang doon ka na lang. Siguro, sa pag-stuntman, hindi ko naman dinadaan yung mga stuntman. Siyempre, naging stuntman din ako eh. Opo. Siguro, pagdating ng araw na ikaw ay magaling na, magiging fight director ka, makikilala ka hanggang sa magdidirect ka na rin. Yes, opo. Ganon. Pero sa akin kasi iba eh. Wala naman akong chance sa ganon eh. Alam niya sa sarili. Ano gusto sarili ko? Wala akong chance para sa ganon na magpapakahirap, baka Tama. mamaya madisgrasya ako kasi marami nang nangyayari na iba na disgrasya. Tama. So bagay, tama naman yung point niyo, sir, kasi kung talagang pagbubutihin mo yung pagiging stuntman mo, balang araw magiging fight director ka rin talaga eh. Oh, fight director, baka hanggang director. Hanggang Nasa director. sayo din yun. Marami tayong Oo. kaibigan na... Oo. Kasi learning eh. Learning araw-araw, learning yan eh. Kaya lang, hindi lang yung talaga yun ang gusto ninyo. Hindi lang yun talagang gusto ko. Okay. So, anong ginawa po ninyong... Ano, sir? At, Sumunod? Umalis kayo doon. actually, palabas pa rin ako. Pero nag-ano ko ng lugar. Lumipat ako ng eskolta. Eskolta na. Oo, nag-eskolta na Bakit ako. eskolta ang pinuntahan ninyo, sir? Kasi nga doon yung mga maraming productions, na doon yung mga artista na nakatambay doon. Parang Hollywood yun. Oo, parang Hollywood, parang gano'n. Para bang, saan, naglalakad ako dyan. Kikita ko sina Larry Silva, sina Robert Miller, nakita ko. Sarap ng pakiramdam siguro pag naging ganyan na rin ako. Kaya yung naging ano sa isipan ko, kaya tumambay ako nung tumambay doon hanggang sa nagkaroon ko kaibigan, mga direktor, mga ibang karakter-actor din. Kaibigan, minsan nga bibili ka ng sigarilyo lang, hindi man ako nininigarilyo eh. QC ko. Tapos pagdating ng alas 6 ng hapon, alas 6 na! Alas 6. Doon tayo sa likod. Parang nangangampanya pala lagi Oo, doon. parang nangampanya. Pero talagang sa totoo lang, yung unang pangalan yung pangalan ko na kita ko sa poster, pelikula ni Direk Jun Posadas. Anong pelikula po yun? Medyo sexy yun eh. Okay. Oo. Sexy ba kayo before? Muntik lang. Muntik lang. Bakit muntik lang? Siyempre, pagkakasama ka sa mga pelikulang mga sexy gano'n, mga bold. Direct Jun Posadas pa. Direk Jun Posadas, saka ibang direktor din naman. Apo. Siyempre, ba yung naalaala ko noon, parang may ginawa akong movie na kinuntar lang ako. Kasama ko si Bobby Shornack, kaibigan ko yung namatay na yun. Tapos, ang pamagat yata, Killer Age, ang mga bida ron, Job Stregan, senior ha, 6 yun. Okay. Siyempre, yung role ko doon, bata pa ako noon eh. Yung role ko doon, siyempre, estudyante. Apo. Mga, kunwari, mga marijuana, tira. Tapos may eksena doon na sa pool, naliligo ka yun. Labas puwet. Ganun lang naman. Ganun lang, puwet lang. Ay ko, marap. Wala naman makikita eh. Okay. Tapos Mga ganong nag-umpasa pala kayo sa ganon, ng mga movie, mga Oo, parang ganon. pahaging-haging. Kasi nung time na yun,
talagang usong-usong ball. I remember 1986 o 87, nag-start ako. Okay. Gano'n. Matagal na panahon na. O matagal na. Puting pa ako nun Tapos, marami na akong ginawang movie action. Gislapid Jr., Sonny Parsons, Anthony Alonso. Yung nga, sinasabi, kinikwento ko nga kanina, Ano yung po yun? Anong pelikula yun? pelikulang Upland Mindanao, yung sa helicopter kami. Anthony Alonso. Tapos, pinasok namin yung kuta ng mga rebelde na nag-abduct mo sa Hapon. Yes. Yung Hapon na Ang yun, mission nyo, rescue. i-rescue namin yung Hapon. okay. E di, kunwari, tumalong kami sa helicopter. Apo. Tapos, pinasok na namin yung kuta. Bituan! Angeles, tumawag ng reinforcement. Yes, sir. Mendin, bilisan mo! Yes, sir. Tapos, binira namin ng mga Team Trip, nasabog namin. Yung effects man, lasing. Oo, lasing. Nung gabi, uminom sila eh. Adis San Pedro. Patay na yun. Tanda na. Tapos, yung assistant niya si Popong. Hindi ko lang matanda niya apelyido eh. Lasing. So, sa halip na ang daming kubo eh, 6 eh. Papasabugin yun. Kubo number 1, yung helicopter iikot. Maneuver sa ano. Tapos na dive. Boom! Sasabog. Nandun kami noon, sa likod ng kamera ko. Oh, kamera dito. Oh, sabog. Ikot na naman, number 2. Doon na naman, sasabog. Ito na makukulan. Putang ina lang sorry. Ang napindot, kuko number 3, mabog. Nilamon na nga po yung assistant director, si Kaka. Sunog yan, si Kaka, sunog. Ako, dumayb ako eh, kasi ang init sa likod eh. Ito yung kubo. Yes. Ito yung kamera, kukunan, di ba? Ngayon, sige, nakaano kami, maneuver yung helicopter, dumayb na gano'n. Puta na, hindi sumabog. Okay. Bigla may sumabog sa likod. Sa kabila ang Sa sumabog. likod, yung inatrasan namin. Talaga nag-fireball siya. Akala ko okay na. Kita ko si Kaka, talaga si Kaka, humiyaw eh. Apo. So, nasunog to eh. Tapos, nung wala na yung apoy, nawala na, may tumatakbong isa, sunog na sunog, assistant director, sige, patay. Namatay. Patay. Naranasan ko yun. Wala. Grabe ano. Oo, namatay siya. May namatay sa set. Oo, hindi actually sa set. Dinala siya ng, inerlip siya ng Manila. Dito sa namatay, sa... Hindi, ibig sabihin, sa set nangyari Oo, sa disgrasya yun, shooting yun. Saan yun ginanap, sir? Sa Pagadian City, sa Camp Tabak. Okay, Pagadian. Oo. Paano yun, sir? Fault nung, ni effects man, ano nangyari? Nawala eh. Nawala din siya. Nawala siya, biglang, nawala na. Tumakas. Tumakas. Tumakas siya eh. So, hindi mo na Takot din siguro. Takot din, siyempre. Hindi ko alam na ganun nangyari pala. Nadali ng blasting, nagkamali ng pindot. Pero, Yung AD siguro napuruhan, napuruan siya. Kasi kami ng set kasi, madaling araw pa. Apo. Medyo madilim pa eh. Malamig ang ang Hangin. hangin. Madaling araw. So, naka-jacket ng kulay black na nylon. Nung medyo tanghali niya, kinuha niya. Itinali sa baywang. Dito. Tapos nakapantalo siya ng camouflage. Nylon din yun. Yun ang nasunog. Kinain yun eh. Siyempre, Wow. mabilis lang yan. Sapoy eh. Oo. Plastic. Plastic eh. Si Sir Anthony Alonso noon, nandun siya sa set. Nandun din siya sa set. Pero para hindi siya kasama dun sa Disgrasya. disgrasya. Diligin ng dugo ang lupang pangako. Anthony Alonso din yun. Anthony Alonso. Oo. Ang sundalo din kami. Kami na ng Direk Bobby. Kasama. Kumusta si Sir Anthony Alonso sa set? Kumusta naman siya? Mabait ba? Actually, mabait siya eh. Oo. Mabait naman siya. Panay tulog eh. Tulog lang na tulog. tulog na tulog. Kapag time niya na, mag-take na, Pag mag-take na, tawagin na si Tonton. kasakit ba siya? Ang balita ko lang kasi parang nagkaroon siya ng skin cancer. That time, retirado na siya, no?
Wala na, hindi na. Oo, retire na siya. Naging konsehal pa nga ng Quezon City yun. Oh. Oo nga po. Jess Lapid Jr., di ba? Meron din kayong movie with Jess Oh, Lapid. meron kami. Yung Sergeant Miguel Carpio. O, siyang bida. Okay po. Kami nila yung, ang role namin nila yung magkapatid kami. San? Mabuti pa. Doon na kayo sa hideout namin magtago. Tsak maligtas kayo ron. Hindi tayo madidihado. Kumpleto tayo sa gamit eh. Hanggang ngayon ba, hindi pa kayo nagbabago ng linya? Talagang lagi kayong magkasama ni Oo. Sir Leo. Sir Leo, shout out. Pare, pasensya ka na ha. Natichismis kita dito. Tsaka kay Direk Jun Posadas. Direk Jun Posadas, Direk. Tsaka si Kumusta po? Direk Kaka. O, Direk ka, kumusta? Makikita na rin kami niyan. Oo, malapit na. Lapit na. Mm. Direk Kaka, magkukwentuhan po tayo. Okay, kwento nyo sa amin. I-booking nyo na si Sir Leo, sir. Ah. marami kami pinagsamahan yan. Para kayo magkapatid na. Ano? Para kami magkakapatid. Ako, si Jerry, Roman, Yes. o kagrupo ko yan eh. Kaming tatlo ang pinaka madalas Kasama. magkakasama. Tapos, sina Direk Bobby kasi, siyempre, minsan, meron sa ibang movie. Po sir, kwento nyo po kami sir. Experiences nyo, mga experiences nyo. Sa Cebu naman, nag-shooting kami dun sa tinutuloy naming hotel. Eh di, after nung dinner time, wala na kami shooting. Inday Paula naman yun sa set ng Inday Paula. Ang bida ay si... Ilona Jean, tsaka Ilona Jean. Moon Kumpiado. Okay po. Tapos, edi, nandun kami sa terrace. Pupiltuhan kami mga parimbabi. Marami kami mga taga, mga crew. Pinakita kaming mama sa baba, naglalakad. Pagdating dun sa kanto, may lumabas na 4 na tao, may madalang 2x2. Pinalo na Sino pinalo. yung nasa baba? Hindi Staff namin nyo? kasama, Staff hindi nyo? namin Hindi kasama. kasama. Taga roon. Okay. Nakita namin ng mga staff lahat. Doon naman ako nakasaksi ng pinatay sa harapan namin. Yung Sa pinatay Cebu. yun? Pinatay yun. Sa palo? Sa palo. Sinigawan kami ng mga pumalo. Hoy, kayo dyan! Huwag kayong makialam dito. Pumasok kayo sa loob. Pumasok kayo sa loob. Delikado tayo dyan. Baka bukas Sulit kayo. damay tayo dyan. Tsaka dayo lang kayo. Oo, dahil lang. Siguro magkakawi talaga. Pero okay naman na siguro mga after 3 days, umuwi naman na kami. Tapos na. Lock in yun, lock in. Oo, lock in yun. Sir, tatanong ko to sir. Hindi ko natanong yung ibang kasama niyo before Pero that Oo, time, sige. sir, nung kabataan niyo sa pelikula, bago lang kayo, sino yung hinahangaan yung artistang babae? Nagaganda. Crush niyo, kumbaga, parang gano'n. Artistang babae. Opo. Actually, marami. Marami. Ang dami. Isa lang, sir. Yung Marami. pinaka lang na, crush lang naman to. Siyempre, Ah, artista yan eh. Artista. oo. Si Kwan. Si Alma. Ganda-ganda ni Alma nung bata pa siya eh. Siyempre naman. Oo, yun lang naman. Alma Moreno. Pinangarap niya rin. Oo. Leading lady. Nasatisfy naman kayo ng role na binigay sa inyo ng production. Oo naman. Nag-enjoy naman kayo. Nag-enjoy ako. Tsaka kahit yung mga nagawa kong movie, nagawa namin mga Leo, nagawa namin medyo underrated siya. Opo. Kasi medyo ang production na may hawak sa amin, maliit lang siya. Pero talagang bibigyan ka ng role. Bibigyan ka talaga ng role as in na artista ka talaga. Noong una na nalaman na kahit pala underrated movie, kahit yung Lapid, Johnny Parson yung bida, Yes. pag dito sa Manila, no? Parang Parang iba kasi nga yung promotion mas malaking promotion ng malaking production, di ba? Pero doon ko nasaksihan mismo sa probinsya, parehas lang. Parehas lang kasi doon sa Pagadian may mga bali ang producer namin doon, may mga sinihan siya eh. Apo. 4 yung movie house niya eh, houses niya eh. Okay. Halimbawa, Rudy Fernandez sa kabila, Jess Lapid lang. Pagdating, parehas lang. Wala nang pinagkaiba. Ang dami, marami tao nanonood, parehas. Wala kaya sabi ko, okay lang pala. Kahit Sa Metro Manila lang Oo, talaga. sa Metro Manila lang talaga. Kahit pala maliit lang na production yung hawak sa amin. Kaya tangkilik pa. Tinatangkilik pa rin. Hindi ko alam yun Oo, kahit sa province. Akala ko parehas kung Tangkilik ano pa rin. yung rating niya dito. Ganon din sa Hindi probinsya. Hindi ba? iba doon. Okay. Ibang dating sa province. Ano kaya ang dahilan? Bakit ganon? Siguro mga tao doon,
mahilig lang talaga sa action. Parang di nila inanong sikat ng Kung sinong bida. bida. Basta Okay. makita lang nila yung makapanood ng moving action na talagang hitik sa action. Opo. Talagang satisfied sila. Mm. Okay na sa kanila yun. Okay lang eh. Kaya hindi ko naman inano yung sarili ko na ay, yung production na may hawak sa akin, maliit lang. Mm. Eh, okay lang. Kasi binigyan ako ng role eh. Tama. Nakapangalan ako eh. Eh, napakahirap kumuha ng pangalan. Hindi basta-basta. So, sa dami ng nangangarap din, So, di ba dati po? yung nangangarap, oo. Hindi nabigyan ng pagkakataon yung Hindi iba. nabigyan ng pagkakataon sila. At least kami, kahit paano, nandiyan kami. Tapos nakakalabas din naman kami sa malaking production. Tama. Nakikita naman namin yun. Oo. Kay bali dyan na, luwas din ako dyan. Anong pelikula yun, sir? Ipimako bilas ko. Ano yung eksena dun? Parang ang role namin, no, kami ni Jerry din eh. Mm. Sparrow unit na inano namin, inambush namin siya, kaya lang hindi namin nakuruan. Tapos hinanting kami. Nakita kami sa restaurant, di makain, hinampas ng 45 yung mukha ko. Oo, pupunta tayo. Good morning, sir. Good morning. Napaka-sexy nung babaeng dinadala nyo rito. Kilala niyo naman ako pare, di ba? Hello, oo nga pala. Kayo pala yun. Oo. Alam mo, Ang bata niyo pa dun, sir. maganda pa sana ang mga eksena doon, madadagdagan pa yung role ko. Mm. Talagang ano, kasi si manager ba yun eh. Pag medyo nagustuhan kayo, Tama po. bibigyan kayo ng role. Kaya lang ang mali kasi doon, kasi nga, nung nag-pack up kami, sabi sa akin nung Lakeman, kasi nung araw, uso pa yung schedule master eh. Lakeman. Like Oh, Jeric, siguro mga next week na kayo. Ah, sige, okay lang. Sa IPM ako to. O, sa Ipimako. Opo. Eh, tumanggap ako ng ibang shooting. Mm. Eh, next week na naman eh. Tama po. Oo. Eh, ang shooting sa Bulacan, sa bundok, yung pala, after 3 days nag-shooting, 3 days pa lang. 3 days pa lang, inano na yung continuation namin. Eh, wala ako. Ako. Sayang. Biro mo mula umaga hanggang hapon, pinahanap ako ni PJ sa lahat ng mga may shooting. Magpautos sa puntahan, baka nandun ako. Siyempre, yung continuity. Oo, yung continuity kasi masisira. Opo. Eh, wala talaga. Nasa probinsya ako eh, sa location eh. Kaninang movie yun, sir? Yung ano? Ayun na, kay PJ. Hindi, yung pinuntahan niya sa probinsya. Parang sa ATV4 yun, yung production Pelikula. na, oo, na may hawak sa, yung production namin. Okay. So, madaling sabi, hindi kayo nakapunta. Hindi ako nakasipot. Opo. Nagalit si manager, pinagalitan yung Ligman. Ba't nag-i-schedule kayo ng tao na hindi sigurado? Not knowing naman na kasi sabi sa akin, after a week pa eh, Mm. nagtumanggap ako ng iba. Alam mo, nagalit si manager eh. Tapos, ang ginawa niya, ano ba suot no? Tinignan sa still picture. Opo. Eh, naka-jacket yata ako ng maong. Pinudubulan ako. Para lang makapag-shoot. Para may tuloy. Alas 4 na lang hapon. Abala rin yun, sir. Abala, tapos eh. Pinahanap pa kayo. Oo, kaya nga nung nag-birthday siya, niyaya ako nung, sino ba nagyaya sa akin na kaibigan, tara, punta tayo sa So, sa studio. Mm. Birthday ni manager, hindi ako sumama. Baka kami, makanon ako eh. Mahirap na. Matandaan yun! Mahirap na, no? Matandaan yun eh. Ikaw pala yung nagpaano sa akin, ha? Pinahirapan mo ako, Mga experience. Natakot ako. Hindi, pero kung tutuusin, abala talaga yung nangyari. Oo, abala talaga. Siguro kasalanan din nung, Yung schedule master. Hindi, baka naman ang nangyari, sir. Ganito, ang naisip ko lang. Baka after a week pa talaga. Tapos biglang nagpatawag na. Oo, siguro baka gusto niya ng kunan yung eksena. Oo. Kaya, Natin yung 1 week. ang mali ko lang kasi tumanggap din. Pero hindi ko naman alam na mag-location eh. Kasi sayang din. So, sayang din naman. Kasi nung araw kasi, sa dami ng movie, nakakatatlong movie kami sa isang linggo. Hindi lang ha. Minsan nga, isang araw, dubli pa. Schedule ka sa umaga, schedule ka sa hapon. Hmm. Okay lang, kaibigan mong director eh, para unahin ka eh. Di ba? Kasi na parang na yun, naranasan nila yan. Lahat Direk, kami. salang mo na ako kasi may ano pa ako sa kabila. Oo, eh siyempre, kung ka-vibes mo, director, o sige, langiya ka, sige. Pero siyempre, ganun lang yun. Kukunin yung eksena mo, Hmm. tapos, o sige, lumayas ka na. Sayang yung kay FPJ, no? Kasi kung nakapunta sana kayo doon, tuloy-tuloy kayo sa mga Oo, sumunod na project niya, no? oo. Eh,
sa set nga yung panitingin niya sa akin, parang siguro inaano niya, protege niya ako eh. Kaya lang problema, di ako nakasipot eh. Sayang ano. Sayang. Nag-TV rin kayo sir, di ba po? Kung nag-TV ako, yung Labing ni Diyos Helen, Opo. nakapag-ano ako ng isang episode, parang nagbida rin ako. Okay. Oo. Loving the yours. Oo, Bata pa ako nun. ang in-house director kasi ng Hetervision ni Helen Bena, si Mario O'Hara. Tapos, yung episode niya special yun eh. Special episode. Oo, parang episode lahi. Lahi ang title. Ang role ko doon is driver hardiner. Pero, may relasyon kami ni Lena Santos. Ninanakaw namin yung pera niya, niloko namin siya. Hanggang sa nabuking, yung ending no, nahuli ako ng pulis. Sinakay ako sa mobile. Kalabuso pa rin. Kalabuso. Minsan, pag nag-iisa ako, narating ko rin yung ganun. Oo. O, di ba? Isa kayo sa extra, no? Oo. Ako lang mismo ang nagano sa sarili ko na hanapin ko yung puwang ko sa show. Ibig sabihin, kailangan mangarap ka, no? Oo, kailangan mangarap ka. Natural. Hindi pwedeng... Hindi pwede yung ito ka lang. porket parang kawawa ako ayoko na yan. Wala, hindi ka doon. Hanggang doon ka lang. Kailangan, ano mo pa? Mag-upgrade. Upgrade ka pa. Sayang nga lang ang showbiz natin nung pagpasok ng mga 2000, medyo Lumaylay na. lumaylay na Medyo apektado na ang lahat. Apektado na. Ano nangyari ngayon kumusta kayo nun, sir, nung mga panahon na yun? Actually, nung medyo mahina na, ay di siyempre nag-work ako. Opo. Tapos nag-abroad ako. Nag-Japan ako. Nag-Japan kayo? Oo, naka-one year din ako sa Japan. Ako nawala, kung nasa Japan ako, pagbalik ko, hindi agad ako bumalik. Siguro nawala ako ng mga mahigit 10 years eh. Tagal din, ha? Tagal. Mahigit 10 years siguro. Nung nagkita-kita kami, may mga edad na eh. Pare, puti na balbas mo ah. Nung nagkita-kita kayo nun, sir, balik ulit kayo sa Oo, balik ulit. Yung after pinakaunang movie ko ulit na nung bumalik ako, kaya lang hindi na ipalabas eh. Frederick Perry, de Guzman. Sir, nung kasagsagan nung pelikula noon, kumusta naman ang hanap buhay, ang kitaan, okay naman ba? Okay siya. Oh. Kasi nung araw, baka pag-shoot ka lang ng 3 times a week, okay ka na eh. Okay na eh. Oo. Sold na. Sold na, kahit na pa ano-ano ka na lang. Kahit hindi yung araw-araw, no? Mga tatlo ka lang sa isang linggo. Tatlo ka lang sa isang linggo, okay ka na. So, kaya medyo talagang tinamaan kayo nung tumamla yung pelikula. Hindi naman talaga. Lahat, no? Lahat naman eh. Wala namang nakaligtas doon eh. Maliban lang doon sa mga may kaya, ng mga artista, na may mga negosyo, mga siyempre. Mga backup na. Mga backup. Siyempre, iba yun. Pero pagka yung talaga inaasahan mo, showbiz lang, wala. Lag-lag ka talaga. So, ang option nyo, no? Nag-abroad kayo. Nag-abroad ako. Kailangan kasi... Kailangan. Oo. Nakapag-ano naman ng bahay sa probinsya nga lang. Pagpundar naman. Pagpundar naman. Kahit paano. At least, palayasin man ako dito sa Manila. Pero, sir, kahit nawala kayo sa pelikula, I'm sure hinahanap-hanap niyo pa rin yung Oo naman. paglabas. Diba, nalulungkot nga ako dahil pag minsan, nanonood ko ng TV, tapos napapanood ko yung mga lumang pelikula ko. Gusto kong bumalik. Doon yung passion, no? Nandun ang passion eh. Hindi lang basta-basta na enjoy lang ako, artista. Hindi. Talagang niyakap kong showbiz, minahal ko talaga eh. Hindi ko wala kayo pinagsisihan noon na Wala. dapat pala, ito ang ginawa ko, nag-aaral. Oo. Medyo, nag-isip din ako. Sana kung tinapos ko yung kurso ko sana sana kahit papano siguro ngayon. Medyo, hindi ko naman sinasabi. Kasi nga, marami din namang mga tapos na wala ring nangyari sa buhay nila. Totoo naman yun. Meron bang hindi tapos, pero ang ganda ng buhay. Successful naman. Siguro, kahit papano, kung nakatapos, may diploma ka, no? May diploma, baka may ibang pinapuntang maganda. Active pa kayo sa until now? Oo. Ano yung last movie niyo po na ginawa? Ngayon, kay Direk Jun Posadas. Ba may kuya kayo? Oo, kuya. Tapos na po ba yun? Tapos na. Abangan natin yan yung kuya. Abangan nyo ng kuya. Sir? Richard Kwan. Richard Kwan. Anong story ng kuya?
Ang kuya kasi, istorya yun ng gobernador eh. Gobernador siya. True story po ito. True story yan. Okay. Oo, true story. Istorya ng gobernador. Mahirap lang siya. Mm. Tapos, dahil mabait siya eh, matulungin eh. Kahit nung siya ay parang ano pa lang, kasama nung gobernador, Opo. eh, lahat ng mga, alam mo, mga kawanggawa, siya kasi ang nagano, Mm. siya ang nandoon eh. Okay. So, kaya sumikat siya, nakilala siya. Ngayon, pinatakbo siya. Yung gobernador, nung matapos na yung, matapos ng term niya, Ano? tumakbo ka. Nalab siya. Landslide. Sir, sa mga ngayong panahon na ito, sir, pinapangarap niyo pa rin ba na bumalik yung kalakasan ng pelikula mo? Ayun naman. Nag-iisip din pa kayo na sana? Oo naman. Siguro lahat naman ng mga artista, lahat ng karakter actor. Lalo na yung mga kasabayan niyo. Oo, lalo kami. Opo. Kasi gusto namin makabalik talaga ng ng showbiz. Yung may balik yung buhay, Yung sigla. yung sigla ng showbiz. Kasi naabutan niyo eh. Nabutan ko kasi. Mm. Noon eh, pagka-showing yung pelikula mo, maglalakad kayo sa harap ng sinihan eh. For example, Udyon or Galaxy, di ba? Mm. Oy, si ano, si ano. Si ano, tinuturo ka ng mga tao, di ba? Alam nila. Kasi napapanood ka. Kung napapanood ka, sayang. Wala na yung ganun. Wala na yung mga movie houses, puro malls lahat ngayon. Sabay na. Alam mo naman, yung mall medyo, lalo sa SM, Yun. mahirap eh. Nakakalungkot, no? Na ganun na nangyari sa hinahinatnan ng movie industry natin, no? Mhm. Sa palagay nyo ba, yung movie industry natin talagang, ano siya, siyempre, kumpara before, mas malakas pa rin dati, di ba? Oo naman. Mas malakas Kasi pa dati. every year, hundreds of movies ang ginagawa eh. Dati? Dati, di ba po? Oo naman. Puro action pa nga eh. Action. Sabay-sabay. Kaya syempre yung mga followers natin, sir, kasi nakaka-relate sila sa mga kwento po nila. Mhm. Kasi po, naabutan nila kayo. Naabutan nila yung kasagsagan ng pelikula noon. Mapa-action Oo. man yan, comedy. Kaya Kaya nakakamiss. nakakamiss. Tsaka minsan, ako nga, nakikita ko yung mga nawala na. Hmm. Mga dating isang ko, nakakalungkot eh. Yan, si Juan, wala. Patay na. Patay, marami nang nawala eh. Mabuti nga, malakas pa si Parintelli, babasa eh. Na-interview mo pa eh. Napanood ko eh. Nakawa din ako. Malakas- Kasi malakas pa ano, siya. sabi niya, aray, balikan niyo ako dito. Nalulungkot din siya dun eh. O, sa Batangas siya, no? Opo, kasi wala siyang hindi kagaya pag nandito siya. Oo, Marami siyang kakwentuhan Akala ko nga dito lang yan eh, sa Batangas pala, no? sa Batangas. Si Juan, si Torling, napanood ko rin yung ano mo sa kanya, picture mo siya, layo. Bicol. Oo, kainuman ko sa likod ng Garcia Building yan. Totoo ba yun talagang doon natutulog yun minsan? Oo! Doon natutulog yun. Sabi niya nga eh, yun yung kinikwento niya eh. Kasi siya, masarap sa magluto eh. Bicolano kasi. Ah, Masarap sa magluto. Kaya merong karinderya doon na pag wala siyang shooting, siya nag siya nagluluto doon. talaga. Oo. Ah, nako, Gabi mga niya, mga- kaya alam- pag nag-inom kami noon, inom kami gin dyan sa likod, daming pulutan. Siyempre siya yung chef doon eh. Nakakamiss yun, sir, no? Yung samahan niyo before, no? Na, bro, walang shooting or ano, walang Ay, oo. Oo, nakakamiss talaga. Magkakasama yung barkada. Totoo yun. No? Yun ang nakakamiss eh. Kaya nga yung Yung eskolta, samahan. samahan. Kaya nga yung eskolta ngayon, pagka minsan dumaan ako doon, Opo. nalulungkot ako. Dahil memories. Oo, ano ko yung mga memories doon, kahit na inaabot na ng madaling araw, nandun ka pa rin. Mga lasing na kayo, pauwi na. Ngayon, alaala na lang. sir. Wala na, alaala na lang. Eh, iba na ang takbo ng mga ano ngayon, yung mga kabataan ng mga artista, iba na sila. Alam niyo, sir, mapalad pa rin ako kasi ito, honest to, sir, Oo. galing sa ano ko to, mapalad ako kasi nakakakwentuhan ko pa kayo. Naabutan ko pa kayo. So, naririnig ko pa galing sa inyo mismo yung mga kwento na pinagdaanan nyo before. Oo. So, nagpapasalamat ako dahil doon. In behalf of Rai TV family, maraming salamat po. Oo, maraming salamat sa inyong Naibahagi kasama niyo ko, eh. yung, ano, yung Oo. nagiging emotional ako, sir, for the first time, ha. Pinatamaan ako kasi nare-realize ko yung ano, yung nararamdaman ko yung ano, nami-miss nyo kasi yung dating Oo, ano, sana, loobin ng Diyos na sumiglaw din showbiz para sana. para marami kasing maraming memories na dapat mabalik. Kahit na may edad na tayo, iba pa rin yung kikita-kita eh.
Kaya para sa iyo, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil nandiyan ka. Nandiyan ka na lahat-lahat ng mga kamukha namin, mga Nailahad niyo yung buhay niyo. lahat namin ng buhay namin, yung hirap na naranasan namin, yung saya na naranasan namin. Hindi kasi legacy niyo to, sir eh. Oo nga. Dapat lang na marinig ng tao yung mga pinagdaanan niyo before. Oo, kaya nga. Kaya Dito yung Rai TV. maraming salamat sa Rai TV. Karangalan po, Oo. karangalan po. Mga karangalan ko nga na sinama niyo ako sa Maraming salamat po, sir. Oo. Pasalamatan naman natin yung Oo. mga followers ng Rai TV na palaging nandyan. Oo. Yan, nakasuporta. Oo. Para sa mga follower ng Rai TV ha, lagi niyo papanoorin. The best. The best. Thank you, sir. Maraming salamat po. Sige. Sige, Rai. Oo. Thank you. Oo. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.